Labi ng grade 5 student na nasawi matapos sumanong sampalin ng kanyang guro nasa Campo Grande na para sa isasagawang autopsy. Pamilya ng biktima desididong magsampa ng reklamo laban sa guro. Ang sentro ng balita mula kay Bea Bernardo. Bea? Yes, Naomi, dumating na sa PNP Forensic Group ang labi ng 14 na taong kulang na binatilyo na nasawi ilang araw matapos pagbuhatan ng kamay ng kanyang guro. Isa sa ilalim sa autopsy ang bangkay ni Francis J. Gumikip. Ayon sa PNP Forensic Group, magtatagal ng 2 oras ang gagawing proseso sa bata kung saan ay bubusisiin na mabuti ang kanyang katawan at mga sugat. Magtatagal ng 7 araw bago lumabas ang resulta ng autopsy. Naglabas naman ng hinanakit ang ina ng bata na si Elena Mingoy. Kwento niya, hindi agad na ilabas ng ospital sa Rizal ang death certificate ni Francis J. na naging dahilan ng pag-delay ng kanyang autopsy. Tumulong pa niya ang Philippine National Police para makuha ito. Handa namang magsampa ng kaso ang pamilya laban sa guro sa oras na lumabas ang resulta ng autopsy. Diit ni Mingoy, walang sakit ang kanyang anak kaya naniniwala ito na may pananagutan ang guro sa nangyari sa kanyang anak. Noong September 20, nangyari ang insidente kung saan sinampal at sinabunutan ng guro si Francis J. Ayon naman sa Antipolo Police, sa oras na lumabas sa autopsy na may kinalaman ang pananakit ng guro sa bata sa kanyang pagkamatay, kakasuhan siya ng homicide in relation to child abuse. Kung sakali namang wala, mahaharap pa rin ang guro sa kasong physical injury. Sa ngayon, patuloy ang case build-up ng pulisya laban sa guro na ayon sa kanyang mga kasamahan ay nakalib na sa trabaho. Naomi? Maraming salamat, Bea Bernardo.